Kamusta? Ating pag-uusapan muli ang mga bagay na patungkol sa mga sinasabi ng Biblia na makatutulong sa atin na maunawaan ang salita ng Diyos at ang hiwagang nais ipabatid sa atin ng Panginoon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tanong na higit nga ba ang Biblia sa isang libro? Halina't pag-usapan natin ito at kung bakit higit sa isang simpleng libro ang Biblia. Hayaan nating sagutin tayo sa pamamagitan ng mga naganap sa kasaysayan ng mundo at ng tao na hindi may tatanggi ang katotohanan ng mga bagay na sinasabi ng kasaysayan. Una, ang pag-uusapan natin ay tinatawag na Pangaea, kung saan pinaniniwalaan na bago magkaroon ng 7 kontinente sa panahon natin ngayon, noong unang panahon ang lupa ay isang bahagi lamang at ito'y tinatawag na supercontinent na ayon kay German scientist Alfred Wegener na kaya lamang nagkaroon ng pagkabaha-bahagi ay sa paggalaw ng tectonic plates na tinatawag. Sinasabi ng Genesis chapter 1 verse 9 to 10. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magsama sa isang lugar ang tubig sa mundo para lumitaw ang tuyong bahagi. At iyon nga ang nangyari. Tinawag niyang lupa ang tuyong lugar at dagat naman ang nagsamang tubig. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Sinasabi ng talata, nang likhain ng Diyos ang mundo, inipon ng Diyos ang isang bahagi ng tubig at isang bahagi din ng lupa, kung saan ang lupa ay hindi watak-watak. Ito'y nang buksan ng Diyos ang mga balong ng tubig at paulunin ng napakalakas upang magkaroon ng baha na siyang parusa sa kasamaan ng tao. Pinaniniwalaan ng mga sayentipiko na kaya nagkabaha-bahagi ang lupa dahil sa paggalaw ng tectonic plates. Pero ang Biblia ay nagsasabi na sa panahon ni Noah ang dahilan bakit nagkawatak-watak ang lupa sa mundo na umabot sa 7 kontinente. Dahil sa mga binuksang balong ng tubig na nagkabaha-bahagi ang lupa, kaya ang dating isang bahaging lupa lamang ay naging 7 kontinente na. At nais ko ding pansinin, nagkataon nga lang ba talaga ang 7 kontinente? O meron nag-akda ng ganong bilang? Alam natin na numero ng Diyos ang number 7, kung saan nilikha din niya ang 7 araw sa isang linggo. Pangalawa, ang pagkakaroon ng iba't ibang wika. Ayon kay Noam Chomsky, isang matalinong tao at isa sa nagtuturo patungkol sa teorya ng pinagmulan ng mga lingwahe sa mundo, na nagsasabing ito'y dahil sa kakayanan na mag-isip ng tao kaya nagkaroon ng lingwahe. At ito'y na-adapt sa iba't ibang panig ng mundo na nagresulta ng mga lingwahe sa iba't ibang bansa. Ayon sa Genesis 11:7, kaya bumaba tayo. Pag-ibabahin natin ang wika nila para hindi sila magkaintindihan. Kung saan sa Biblia, ipinapaliwanag ang dahilan kung bakit may iba't ibang wika ang tao. Dahil sa ito'y ginamit ng Diyos upang pigilan ng tao sa balak nito na pangsariling desisyon. At makikita natin na hindi dahil sa kakayanan ng tao, kundi sa likod ng bawat lingwahe, ang Diyos ang nag-akda, na nagpapakita din na kung sa Kanya nagmula ang lahat ng lingwahe, ibig sabihin sa anumang lingwahe ay kaya Niya tayong kausapin because He is a good communicator. Hindi ko winawalang saysay ang pag-aaral ng mga eksperto sa mga bagay patungkol sa dalawang napag-usapan. Pero marahil ginagamit ito ng Diyos ang lahat ng kanilang napag-aralan upang mas mapakita sa atin na mga nagbabasa ng Biblia ang Kanyang ginawa. Nawa marami tayong natutunan at nakatulong ito sa inyo na mga nanonood. Maraming salamat at God bless.